Ayan guys. So ito guys, FI to, RS125 FI. Ngayon ko convert natin sa carb na naka 57. So lost com siya guys. Kaya nyo, kung makikita nyo ang lalim ng yung compression niya. So ang gagawin natin, ipapamachine shop natin or papalitan natin to ng sigunyal. Papalitan ng sigunyal ng stock ng RS125 na carb type para tumaas ng konti ito. So ayan. Kailangan natin itong biyakin para maano yung sigunyal natin. Mapalitan yung connecting rod. Kasi yung stock connecting rod ng RS125 FI ay maiksi. So ang sukat ng stock bore ng RS125 FI ay 54 lang, 54. So maiksi talaga siya compared dun sa carb type. Kaya ayan. So ito guys, sukat naman to yung 57 natin. So yung 57 na to, galing pa to sa aking tropang si paring GR. Ayan. Ngayon ko lang siya pag-aaralan kung paano isalpak, kung paano siya i-convert. Pitch bike yan guys. So second hand na to sa kanya galing. Tapos i-convert natin to yung FI to ko carb. Medyo nahihirapan kasi kami lalo na napakaraming sensor ng FI. Pag nagloko lang yung isang sensor, apektado na yung buong makina. Affected na yung buong makina niya. So ang gagawin ko, i-convert ko na lang sa carb. So abangan nyo yung build natin dito guys. Lalim, maiksi. Ayan, makikita nyo. Ayan, may ikotin ko guys Pagbalik ng piston, ayan ang lalim. Ilang mm yung idadagdag. Pero kung papalitan natin siya ng connecting rod ng carb type, tataas to. Hanggang dito yan guys. Pitch bike lang, malakas. Papalit na rin tayo ng timing chain at saka yung mga roller guide. Tsaka ito yung pang FI na to, ko-convert ko na rin to guys. Kasi yung tensioner ng FI nandito sa ilalim. Ko-convert ko na siya dito. Yung pang carb type na din. Medyo mahirap kasi pagka nagluko na yung pang FI. Lalo na't maliit yung spring nito. Hindi niya na kayang itulak. Hindi niya na kayang higpitan tong timing chain. Kaya ang gagawin ko, i-convert ko na lang siya sa manual tensioner ng pang carb type. Alright guys.